Magandang gabi po sa inyong lahat. Mula po ng Lunes, ang mga pagbasa natin ay nagkukwento sa atin tungkol sa buhay ni Jesus sa kanyang ministry, public ministry. Nung Lunes, he announced, sabi niya, "The kingdom of God is at hand." Pagkatapos, mayroong pagtawag, repent and believe. At hindi lang doon nagtapos. Tinawag din niya ang kanyang unang mga disipulo. So habang nagmi-mission si Jesus, mayroon na siyang mga nag-OJT. Di ba? May mga estudyante siya, may disipulo. Parang sinasabing, this is how you will do it. Di ba? Ganito gawin to. Kahapon, atin pong narinig sa gospel yung ministry of deliverance. Si Jesus ay nagpalayas ng demonyo. Nagpalayas ng demonyo. Ngayon tinatawag natin itong exorcism. At ngayong araw din, mayroong exorcism. Exorcism tapos pagpapagaling na may sakit. Tapos nagturo pa siya sa sinagoga. So tatlong bagay, nagturo, nagpalayas ng demonyo, at nagpagaling ng may sakit. Ang ating pagbasa po ngayon, mayroong mga bagay na ina-affirm. Una, ang ating pagbasa, the gospel affirms na ang demonyo po ay totoo. Totoo. Though, sa panahon ngayon, he doesn't appear anymore gaya ng nangyari sa gospel na possessed. Hindi na ganon. Nag-evolve pala ang demonyo, no? Nag-evolve. Meron siya iba-ibang strategy. Sabi ko pa nga nung una, minsan yung strategy niya ay, pera gusto mo, I will give it all to you. O, trabaho hanap mo, I will make you busy. Para wala kang panahon sa Diyos. Now, pag marami kang pera, wala ka nang kailangan, hindi mo na kailangan ang Diyos. He will make us busy. Totoo po ang demonyo. At matalino ang demonyo. Pangalawa, ang ating pagbasa ngayong araw ay tinuturuan tayo na it is only Jesus who can dispel evil spirits. It is only in His name na takot ang mga demonyo. Makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus. Hanggang ngayon, pag ang pari po ay nag-exercise, pangalan pa rin ni Jesus ang gamit. Hindi pangalan ni Giovanni, hindi pangalan ni Knox G, hindi pangalan ni Herbert, pangalan ni Jesus. Pag bumibisita po kami sa may sakit, nag-aaynon ng may sakit, pangalan din ni Jesus ang ginagamit. Pag nagbibinyag kami, kaninong pangalan ang gamit? Kay Jesus pa rin, di ba? I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Makapangyarihan po ang pangalang Jesus. So generally, kung titingnan natin, masasabi nating isa lang naman ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Ano po iyon? Ang mailigtas tayo. Mailigtas sa sakit, mailigtas sa kasalanan, mailigtas sa kadiliman. Isa lang po ang gusto ng Diyos, na ikaw at ako, tayong lahat, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.